Dear Ate Jehan, Ako si Ryan Pan, 25 taong gulang. Ako po ay isa sa ikatlong kasarian. May nakilala akong lalaki na minahal ko ng lubusan. Ibinigay ko po ang lahat. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya, ginawa namin ang hindi dapat. Nangyari ang hindi dapat mangyari. Pinagsisihan ko po yun dahil nakakuha ko ng sakit. Pumunta ako sa doktor at sumailalim sa dermatoscopy. Sinabi ng doktor na nagkaroon ako ng lisa sa kilikili. para sa mga masugid na taga-subaybay, ganito po ang nangyari kay Ryan Pan. Ang pubic hair ay maaaring ma-infest ng maliliit na insekto na tinatawag na pubic lice or crabs sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Ang lice o kuto ay may tinatawag na claws na tumutulong sa pagkapit o pag-attach sa buhok. Ang babaeng kuto ay mangingitlog at pagkalipas ng ilang araw ay mapipisa. Ang adult na kuto ay sumisipsip ng dugo. At ang protina na galing sa laway ay maisasalin sa balat dahilan ng pangangati ng pasyente. Ang kuto ay maaaring mailipat sa kilikili at pilikmata. Ang pubic lice ay kadalasang tinatawag ding crab dahil sa itsura nito sa microscope. Nagiging sanhi ito ng impeksyon ng pubic area, ngunit pwede rin itong matagpuan sa ibang parte ng katawan na mabuhok. Ito ay nakukuha sa pakikipagtalik sa mga pasyenteng may impeksyon nito. Pwede rin itong makuha sa mga ibang bagay tulad ng mga damit, tuwalya at bedsheet. Ang pagkakaroon ng patuloy na pangangati ay maaaring magbigay ng ideya ng posibleng impeksyon. Pag hindi naagapan, maaaring lumala ang impeksyon kapag nag-umpisa ng sumipsip ng dugo ang parasite. Ang patuloy na pagkamot ay pwedeng magdulot ng pagkakaroon ng nana. May mga kaso na pwedeng walang maramdaman na sintomas ang pasyente hanggang maging adult ang mga napisang itlog ng parasite. Kadalasan itong nangyayari matapos ang 4 na linggo. Ang mga magulang ay dapat ding maging maingat sapagkat maaari din itong magdulot ng impeksyon sa mga bata. Makikita ito sa mga pilikmata kaya dapat ay madalas itong tignan sa pamamagitan ng high-powered magnifying glass. Ang pubic lice ay maaaring mabuhay ng 2 araw nang walang kinakain. Ang mga lice na ito ay hindi nakakatalon tulad ng fleas, hindi nakukuha sa mga hayop, at hindi nakukuha sa mga toilet seat o iba pang kasangkapan sa bahay. Ang paggamit ng bedsheet ng mga pasyenteng may impeksyon ay maaaring magdulot ng pagkahawa. May mga pag-aaral na ang paggamit daw ng sexual protection tulad ng condom ay maaaring magdulot ng proteksyon mula sa impeksyon na ito, ngunit hindi pa ito lubos na napapatunayan dahil may mga parteng may impeksyon na hindi napoproteksyonan ng mga condom na ito. Makikita ito sa mga pasyenteng maraming partner kung saan mas mataas ang posibilidad na sila ay makahawa. Ang pubic lice, Pteris pubis, ay may 3 stages: egg, nymph at ang adult. Sila ay nangingitlog sa hibla ng buhok ng tao. Ang itlog ng mga babae ay umaabot ng 30 sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo ng kanilang buhay. Ang mga ito ay napipisa pagkatapos ng 1 linggo at magiging isang nymph. Ang mga nymphs ay dadaan sa 3 pagbabago hanggang maging isang ganap na adult. Ang adult ay mahaba hanggang 1.5 to 2 mm. Sila ay mas malaki kumpara sa pangkaraniwang pubic lice na matatagpuan sa ulo at katawan ng tao. Ang adult ay nangangailangan ng dugo ng human host para mabuhay. Kung walang dugo ng tao, sila ay mamamatay sa loob ng 1 hanggang 2 araw. MMK, text mo, title mo. Ano ang pamagat ng episode ngayong gabi? Mag-download ng ringtone at ipadala ang sagot by texting MMK space title ng kwento at isend sa 2366.
Bukod sa pangangate, pwede rin itong makitaan ng mga ganitong sintomas katulad ng pseudochrome hydrosis-like lesion. Pseudochrome hydrosis-like lesion is an altered skin pigmentation due to the presence of surface compounds, molecules, or chromogenic bacteria in the sweat. It happens when the acrine sweat reacts with dye clothing, paints, or chromogenic bacteria. Pubic lice infections alter the skin color by deep dermal hemosiderin deposition from the bites and may stain the clothes with minute droplets of blood and crust. Karaniwan din po itong makikita sa ating maselang bahagi ng katawan at maaaring mailipat sa kilikili gaya sa kaso ni Ryan Pan, tulad sa journal na ito. Having reviewed this case study, we were informed that a rare manifestation such as pseudochrome hydrosis, a P-pubis, can be considered especially to an individual having multiple sexual partners. Binigyan ako ng doktor ng permethrin upang ipahid sa aking kilikili. Sinabihan din ako na regular na magpalit ng beddings ng higaan at labhan ng mabuti ang aking damit. At tuluyan na po akong gumaling. Sa buhay natin, may mga mali tayong desisyon na nagawa. Huwag natin itong ituring na isang parusa, sa halip ay gawin natin itong isang leksyon at aral sa ating buhay.